Good day everyone. So my report is learning in digital age. So I discuss about benefits of online learning communities. So the number 1 is ACE participation. Ang mga online na kolehiyo sa university ay nag-aalok sila ng access paraan para ang mga mag-aaral ay makisali sa kanilang mga education at community ng paaralan. So number 2 being at ACE. Ang mga mag-aaral ay nakakapag-ambag ng walang takot at kakulangan ng publiko, kasanayan sa pagsasalita bukod sa pag-aaral sa ginhawa ng tahanan. Number 3, benefits of geography. So, ang mga online learning sa community ay nag-aalok ng bihirang pagkakataon na matuto kasama ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang lugar. Number 4, benefits of university. Natututo ang mga mag-aaral kasama ang mga mag-aaral na may iba't ibang hanay na edad, professional na background at mga karanasan sa buhay. Number 5, employ of a sense of community. Ang mga mag-aaral ay bumubuo ng isang malakas na pakikipagkaibigan sa mga kapwa mag-aaral. Number 6, brainstorming together. Ang mga online na komunidad ay nagpag-aaral ng kadalasang inaangkop para sa professional na pag-aaral ng mga bagong kasanayan at ang mga antas ng kita at nakakatulong sa pagsulong ng kanilang mga karera. Number 7 is benefits from technology. Mula sa mga mobile learning apps hanggang sa mga online form ay nakatala ay talakayan ang mga teknolohiya pang-edukasyon ay ginagawang mas nakaka-inganyo ang isang online community ng komunidad ng pag-aaral at mga maginhawa. Number 8, opportunity to get to know classmates. Ang mga mag-aaral na nakakonektado sa online learning community sa pamamagitan ng regular na talakayan at pakikipaglahok na humahantong sa tapat na pagkakaibigan at pangkabuhayan na professional sa network. Number 9 is time to think. Sa isang online na komunidad ng pag-aaral, ang pagmamadali sa pagsagot ng isang tanong ay hindi kailangan. Ang mga mag-aaral ay maaaring bumuo ng isang tugon sa bawat isa para sa isang mas masusing pag-uusap. Number 10, a sense of balance. Ang mga online na komunidad ay pag-aaral ay nagbibigay ng nababaluktot na maginhawang paraan upang pagsamahin ang mga akademya sa pang-araw-araw na buhay. So, let's proceed the problem and issues in online learning communities. So, number 1, ang kahirapan sa pakikipag-usap at pag-unawa sa wika maliban sa language maliban sa kanilang sarili at ang nagpapahayag ng ideya sa ibang kultural at konteksto ay maaaring makaapekto sa orientations. So number 2, ang aktibong pakikipaglahok ay may posibilidad na limitado sa mga taong marunong bumasa at sumulat at maaaring ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga kakayahang
kakayahan sa wika at retorika. Number 3, ang pagkakaiba ng individual tulad ng dating kaalaman ng mga mag-aaral ay karanasan sa nilalaman ng kurso antas ng edukasyon ay inaasahan ng komunidad sa pag-aaral, pagganyak at pagkakaiba ng kasarian ay maaaring makaapekto sa tendency at dalas ng pakikipag-ugnayan. So number 4, apprehension ng kaguluhan. Maraming mga online na nag-aaral, lalo na ang mga mag-aaral na nasa wastong gulang ay nakakaranas pa rin ng mga paghihirap sa mga teknolohiya. Kaya nakakaapekto sa kanila pakikipaglahok sa isang online sa isang community ng school. So let's proceed. Computer supported collaborative learning. So, ang pakikipagtulungan ay isa sa mga mahalagang sangkap sa pag-unlad ng mga kasanayan ng ika-21 siglo at mas malalim na pag-aaral ng silid-aralan. Dalubhasa sa edukasyon ng Harvard ni si Tony Wagner ay nagtalo na dahil sa kaalaman sa paggagamit ng bawat aprobadong pagkukuleg ay nakakolekta ng internet ng kakayahang pakikipagtulungan ay naging mas mahalaga para sa mga mag-aaral kaysa sa akademikong kaalaman. So, ang terminong computer-supported collaborative learning ay ginagamit noong 1989 sina O'Malley at Scanlon. Ang computer-supported learning ay collaborate learning ay lumilinaw bilang isang dinamikong interdisciplinary at international na larangan pamamaliksik na nakatuon sa kung paano maaring mapadali ang teknolohiya, ang pagbabahagi at paglikha ng kaalaman ay dalubhasa sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga kasamahan at proseso ang pag-aaral ng grupo. Ang pangunahing layunin ng learning ay ng computer supported collaborative learning ay nagbibigay ng isang kapaligiran